Noong December 8, 1941, ilang oras matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor, Hawaii sa Amerika, sinalakay ng mga sundalong Hapon ang Pilipinas, na noon ay nasa ilalim pa ng kolonya na pamumuno ng mga Amerikano. Mabilis na lumusob ang mga pwersang Hapones at unti-unting nasakop ang bansa. Sa loob ng 3 taon, 1942 hanggang 1945, nasa ilalim ang Pilipinas sa pamamahala ng mga Hapon. Layunin ng mga Hapon sa pananakop sa Pilipinas: ang pagtatatag ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Layunin ng Hapon na bumuo ng isang rehiyon sa Silangang Asya na malaya sa impluwensyang kanluranin, partikular na mga bansang tulad ng Amerika at Britanya. Gusto nilang ipalaganap na sila ay tagapagpalaya ng mga bansa sa Asya mula sa kolonyalismo ng mga puti, pagpapalawak ng kapangyarihang militar at ekonomiya. Gusto ng Hapon na makontrol ang mga likas na yaman ng Pilipinas, gaya ng goma, langis at pagkain, upang masuportahan ang kanilang mga kampanyang militar sa Asya at Pasipiko. Pagsugpo sa impluwensyang Amerikano. Isa sa layunin ng Hapon ay siraan ang impluwensya ng mga Amerikano sa Pilipinas. Pinilit nilang alisin ang mga institusyong Amerikano at ipinasok ang mga kaisipang pro-Hapon. Paghubog ng kaisipang Asyano. Pinatupad ng mga Hapon ang Asia for Asians, kung saan sinisikap nilang hikayatin ang mga Pilipino na yakapin ang kulturang Asyano sa halip na kulturang kanluranin. Mga epekto ng pananakop ng Hapon. Maraming Pilipino ang dumanas sa matinding hirap, gutom at karahasan. Umusbong ang kilusang gerilya bilang paglaban sa pananakop. Nagkaroon ng malawakang pinsala sa mga bayan at lungsod, lalo na sa Maynila. Naging mas matindi ang pagnanais ng mga Pilipino para sa tunay na kasarinlan pagkatapos ng digmaan. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you!